Oras mga kapuso dito po sa Luzon, Quezon at buong Kapuluan, alas 4:01. Balitang balita sa Double B. Aarangkada na. Mga bago at mahalagang mga balita sa loob at labas ng bansa. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Balitang balita sa Double B. Ay mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Panibagong linggo na naman at ngayon po ang unang linggo para sa buwan ng Mayo. Ngayon po ay A4 na. Pero unang Lunes po ito mga kapuso. Ay paalala po ha, may pasok na po tayo. Noong Biyernes lamang walang pasok dahil pista opisyal bilang pagdiriwang po ng araw ng paggawa and araw ng mga manggagawa. At sana po nadagdagan yung bilang po ng mga manggagawa ngayon. Lalo tayo may mga job fair na ililusad po nung araw ng Lunes at sinasabing marami yung pong mga natanggap agad sa iba't ibang mga trabaho. Abay, congratulations po kahit pa paano medyo mababawasan ng bahagya ang inyo pong mga problema, suliraning pinansyal. Kasi kahit pa paano po may papasok sa inyong kaban ng bulsa. Kaban ng bulsa talaga. Ayan ha. Huwag na natin pag-usapan ng kaba ng bayan. Ay, nako, kasakit sa ulo ng issue na yan. Ginagamit sa politika. Teka mga kapuso, wala po palang pasok ngayon sa bayan po ng Taytay sa lalawigan ng Palawan, hindi po sa mga taga Rizal. Ulitin ko po sa Taytay, Palawan, para po yan sa pagdiriwang ng Pasinggatan Festival. Ang Pasinggatan Festival ay isa pong taunang pagdiriwang kung saan may pagtatanghal ng kultura, talento at kasaysayan ng bayan ng Taytay sa Palawan. At ang Pasinggatan ay mula po sa salitang kuyonon na ibig sabihin ay glimmer o ningning. Ayan. Sumisimbolo rin po ito sa palayo ng bayan na Estrella del Norte, bituin po ng Hilaga. O sa mga taga Taytay dyan po sa Palawan, happy festa po sa inyo. Sana po ay makisama ang panahon para mas maging kaaya-aya ang inyo pong mga pagdiriwang sa araw na ito. Pero tayo po mga may pasok, abay tara na, diretso tayo sa ating mga balitaan. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. At para sa ulan ng mga balita sa ating pong balitang balita sa Double B ngayong pong araw na ito ng Lunes, ika-4 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Nanguna sa ating mga headlines, pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa tagtuyot umabot na sa mahigit 3 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture, pero ang kagawaran iginiit na sapat ang supply ng produktong pang-agrikultura kaya't hindi inaasahan ang taas presyo. Balitang balita sa Double B. Kinita ng ilang magsasaka ngayong panahon ng anihan, nasa piso kada kilo lang ayon sa National Confederation of Irrigators Association. Balitang balita sa Double B. Ay abiso po muli sa mga motorista. Hanggang 4 na piso kada litro na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Asahan bukas ayon po sa isang oil in the sea source. Balitang balita sa Double B. Para pa rin po sa mga motorista at biyahero, segment 3B ng Cavitex C5 Link maniningil na ng toll simula bukas Mayo 5. Balitang balita sa Double B. Mahigit 30,000 pamilya apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon ayon sa Office of Civil Defense. Balitang balita sa Double B. 13 lugar sa bansa inaasang makararanas naman ng danger level o mapanganib na heat index o damang init ngayong araw. Balitang balita sa Double B. At committee report ng House Committee on Justice kaugnay na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inaasang i-adapt ngayong araw. Balitang balita sa Double B. Kasama si Manny Vargas. Bantay Panahon! Bantay panahon mga kapuso, muli po paalala sa lahat na nanatili pong tag-init ang ating pong panahon ngayon. Kaya naman po ingat-ingat sa mga kababayan natin mula po sa malinsangang panahon sa mataas po na damang init o heat index na maaaring maranasan sa iba't ibang mga lugar. Makakaranas nga po kasi ng danger level o mapanganib na heat index o damang init sa 13 lugar sa bansa ngayong araw na ito ng Lunes. Sa pagtaya po ng pag-asa, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius at ang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan. 43 degrees Celsius naman sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte at sa Bacnotan, La Union. 42 degrees Celsius po ang inaasang damang init sa MMSU sa Batac, Ilocos Norte, sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tau Kamiling Tarlac, sa San Jose Occidental Mindoro, sa Cuyo Palawan, sa Maasin Southern Leyte at sa Davao City sa Davao del Sur.
Sa Metro Manila naman po, dito sa Kalakamay nila mga kapuso, inaasang aabot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang heat index. Samantala po noong Sabado, naitala ang 45 degrees Celsius na init o yung damang init po dyan sa bahagi ng Bacnotan, La Union. Magkakasunod na araw din po nitong weekend, pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City, Pangasinan maging sa Apari, Cagayan. Kaugnay nito, pinapayuhan po ang publiko iwasang magbilad sa init ng araw at ugaliing uminom ng sapat na dami ng tubig para makaiwas sa dehydration at iba pang sakit na maaring makuha ngayong tag-init. Bantay Panahon! Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, umaabot na sa mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa tagtuyot, partikular na sa bahagi ng Cagayan, Mimaropa Region at bahagi ng Central Mindanao. Ayon kay Assistant Secretary Ardel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, bago pa man magkaroon ng El Nino Alert, nakararanasan na tinatawag na moisture stress sa mga nabanggit na lugar. Bukod dito, mas mababa sa normal ang ulan na naranasan doon sa loob ng nakalipas na 3 buwan kaya't nagkakaroon ng tagtuyot. Sa ngayon, nasa more than 3 billion na yung latest report as per latest bulletin ng ating Disaster Risk Office doon sa mga lugar na nabanggit. Lahat na yan, in particular dito yung mga crops area natin. Sa kabila nito, tiniyak po ng kagawaran na mayroon silang ginagawang hakbang upang matugunan ang problema ng mga magsasaka. Kabilang na riyan ang insurance preposition o preposition ng mga binhi at pataba, pagsaayos ng mga irigasyon, pagbibigay ng solar-powered irrigation projects at alternative livelihood program para sa mga magsasaka na ayaw munang magtanim. So may mga ilang areas na nagkakaroon tayo ng suggestion na ang itatanim ay yung hindi masyadong nangangailangan ng tubig kagaya ng mga legumes o ibang klaseng gulay. And of course, iba, binibigyan natin yung alternative livelihood kagaya sa quick response fund natin, yung mga livestock na pwede nilang alagaan at saka yung iba pang interventions na hindi nangangailangan na masyadong maraming tubig. Muli po ang tinig ni Assistant Secretary Ardel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Balitang balita sa Double B. Sa kabila naman po ng tagtuyot at ng problema na dulot ng supply at presyuhan po ng produktong petrolyo, nanindigan ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng mga produktong pang-agrikultura kaya't walang dahilan para itaas ang presyo ng mga ito. Ayon kay Assistant Secretary Ardel de Mesa, tagapagsalita ng DA, sapat ang supply ng lokal at imported na bigas at mga gulay dahil katatapos pa lamang ng anihan at mayroong pang aanihin sa ilang lugar. Puno rin umano ang supply ng mga karne ng baboy, baka at manok sa mga cold storage facility. Hanggang sa susunod na harvest natin, meron tayong sapat na inventaryo kasama yung local at saka imported natin na mga bigas. So pagdating sa bigas, wala tayong problema. Sa gulay, ganun din. Naging maganda yung harvest natin na tuloy-tuloy naman yan. Pagdating naman sa livestock, yung ating mga cold storages ay punong-puno ng mga karne ng baboy, manok at saka ng baka. So sa ngayon, at this point, wala pa tayong nakikitang problema. Sa kabila nito, pinaghahandaan umano ng kagawaran ang susunod na panahon ng anihan dahil sa posibleng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas ng presyo ng fertilizer o abono at ang epekto ng El Nino. Beginning September, October, kaya nabanggit ni Secretary na posibleng magkaroon ng paggalaw ng presyo ng bigas by that time. Dahil nga, una, mahal ang mga inputs, definitely magmamahal ang farm gate at yung ibang areas nga natin na nakakaranas ng ganitong condition, plus yung mahal yung mga inputs, which will in turn might affect yung ating overall productivity and yield forecast. Kabilang din umano sa gagawing hakbang ng kagawaran ang paghahalo ng imported at lokal na bigas para hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kung mababa yung presyo ng international rice plus medyo mahal yung presyo ng locally produced dahil nga sa mga posibleng epekto. So pag pinaghalo mo yung murang imported plus yung mahal na local, in effect, bababa yung presyo mo sa pamilihan. Muli po ang tinig ni Assistant Secretary Ardel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B.
Piso lang umano kada kilo ang kinita ng ilang magsasaka ngayong panahon ng anihan. Inisigitan na rin ng mga ulat na tataas ang presyo ng bigas sa mga pamilihan bunsod ang pagmahal ng presyo ng fertilizer o abono. Ayon kay Remy Albano, Pangulo ng National Confederation of Irrigators Association, dismayado ang kanilang hanay dahil 15 pesos kada kilo na lamang nila na ibebenta sa mga trader ang wet o basang palay kahit pa 14 pesos kada kilo ang puhunan para dito. Ang gastos namin sa pag-produce ng 1 kilo palay ay 14 pesos. Kaya piso lang ang kinita ng namin dun sa yung 1 kilo ng palay. Doon kami talaga naiinggit eh. Eh bakit hindi may projection na pala ang gobyerno ay tataas ang presyo ng bigas? Eh bakit hindi nila maintain yung hiniling namin na farm gate price na kahit man lang 20 to 23. Sinubukan din umano nilang magbenta sa National Food Authority na bumibili ng palay sa halagang 30 pesos kada kilo. Gayunman, bigo umano sila dahil sinabi ng NFA na puno ang kanilang mga bodega. Kung magbenta kami sa NFA, wala naman silang paglalagyan. Ipipila pa at wala naman na bodega. Ikakamada namin dun sa labas ng warehouse. Eh, paano kung maulanan? Di mas lalo mahisira kami. Kaya binenta na lang namin sa mga trader. Opo. Iratinig ni Remy Albano, Pangulo ng National Confederation of Irrigators Association. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Usapin malapit pa rin po sa sikmura mga kapuso. Hinatay ang 20 tonelada ng botcha o double dead na karne ang nasabat ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office sa isang bodega sa Marikina City. Ito'y matapos ikasa ang malakiang raid sa isang subdivision sa Barangay Tanyong. Arestado ang 12 individual kabilang ang nangangasiwa sa pasilidad, administrative staff at mga security personnel. Kumpirmado rin umano na matagal nang expired. Naku, muli po pasintabi sa mga kumakain mga kapuso ang malaking imbak ng mga frozen product na kanilang inabutan. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, kung hindi ito napigil ng mga otoridad ay posibleng magdulot ng malawakang pagkalat ng foodborne illness o mga sakit na mula po sa pagkain dito sa Metro Manila. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala po, asahan na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas araw ng Martes. Sa pagtaya ng isang oil industry source batay sa mean of Platts Singapore Trading at average ng foreign exchange, posibleng tumaas ng 1 peso and 45 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 2 pesos and 80 centavos naman hanggang 4 pesos ang inaasahang pagtataas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ang taas presyo ay kasama na rin dulot ng paghina ng piso kontra dolyar. Balitang Balita sa Double B. Abiso po sa mga motorista, simula bukas araw ng Martes, Mayo 5, maniningil na ng toll ang segment 3B ng Cavitex C5 Link ang bagong bukas na expressway na nagkokonekta sa Cavitex at C5 Road sa Taguig City. Una itong binuksan noong March 30 na pinadadaanan ng libre at nakapagsaserbisyo sa 9,000 motorista kada araw. Ayon sa Metro Pacific Tollway Corporation, nagbigay na ng green light ang Toll Regulatory Board para sa paniningil ng toll. Sa abiso po ng Cavitex, ang mga sasakyan na daraan sa Cavitex C5 Link mula Taguig patungo ng Sukat sa Parañaque at pabalik ay magbabayad ng 59 pesos para sa Class 1, 117 pesos para sa Class 2 at 176 pesos para sa Class 3. Habang ang mga sasakyan naman na magmumula ng Taguig at patungo ng Ross Boulevard o Zapote ay mayroon ng toll na nagkakalaga ng 97 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2 at 291 pesos para naman sa Class 3. Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, dapat umanong otomatikong ilagay sa 70 pesos ang kada litro ng diesel sa sandaling magkaroon ng surge o biglaang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan po ang iginiti Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice sa gitna na rin ng sinusulong niyang paglalagay ng price cap sa diesel sa loob ng 6 na buwan. Paliwanag ng kongresista, mahalagang maisubsidize ng gobyerno ng diesel dahil hindi naman lahat ng apektadong mamayan ay nabibigyan ng ayuda. Partikular iyan ngayong may krisis sa langis bunsod ng gera sa Middle East. Naniniwala rin si Erice na kaya itong ponduhan ng pamalaan para sa mamayang Pilipino. Mahalaga pa rin na talagang isubsidize natin up to 70 pesos. Kasi kung hindi natin isa-subsidize yan,
yung ayuda kasi hindi maliwanag na mabibigyan mo lahat, lalo na yung food transport. Pangalawa, yung mga industriya ay hindi mo pwedeng sasabihin na si-subsidize mo ba yung mga mayayamang negosyante. Hindi, kasi once na tumaas ang diesel, ipapasa nila sa consumers yung presyo. At kung babagal naman yung kanilang production, marami mawawalan ng trabaho. Yan po tinig ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, Super Radio DZBB. Bantay Bulkan. nasa 130 barangay sa lalawigan ng Albayang naapektuhan ng ashfall o yung pong pagbagsak ng mga abo na ibinugan ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, inaasang darami pa ang naturang bilang. Aabot din naman sa mahigit 50 barangay sa lalawigan ang apektado ng aktibidad ng bulkan. Dahil dito, nag-iisip na umano sila ng mga paunang hakbang kabilang na ang pagpapalawak sa permanent danger zone na kasalukuyang nasa 6 na kilometro mula sa paligid ng bulkan. Kung mag-decide tayo dyan, magdagdag pang activity na mayon, you are talking of another 10,000 families na ililikas natin. So, nakaabang muna kami. Siyempre, ang pagkain, ito ang challenge niyan. Pero tumawag mismo ang Pangulo, nina sa akin na ina-assure tayo na ang DSWD naka-standby yan. Yan po tinig ni Albay Governor Noel Rosal. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Albay Public Safety and Emergency Management Office na nakahanda ang mga evacuation center kung sakaling ipatupad ito. Samantala, sa pinakuling tala naman ng Office of Civil Defense, mahigit 30,000 pamilya ang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan at kaugnay po niyan, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan para sa agarang paghahatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa ngayon ay puspusan na ang mga operasyon ng mga otoridad para matiyak ang kaligtasan at maprotektahan ang kalusugan ng publiko, gayon din ang pagpapanatiling maayos sa mga kalsada sa mga apektadong lugar. Iniutos din ng Pangulo ang mahigpit na pagbabantay sa mga ilog at daluyan ng tubig dahil sa posibleng pag-agos ng lahar, lalo na kung magkaroon ng malakas na pagulan. Hinihikayat naman ng mga residenteng manatiling mapagmatsyag, manatili sa loob ng bahay hanggang maaari, magsuot ng protective mask at sumunod sa mga paalala sa kaligtasan na ipinalalabas ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Kahapon, dumating naman si Public Works Secretary Vince Tizon sa Albay para inspeksyonin ang clearing operations at sitwasyon sa lugar matapos na rin ang pag-alburuto ng bulkan. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Samantala mga kapuso, bago tayo magbalik po sa lalawigan ng Albay, abay alamin natin, meron daw pong isang tao na arestado dyan sa kasong pagnanakaw. Yan po ay nangyari dito sa Quezon City. Alamin natin kung yan ba ay kilabot na magnanakaw. Mga detalye po magmumula kay James Agustin ng GMA News. James, magandang umaga. Manny, good morning. Walang kawalangan, 32 anyos na welder na subject ng bit-bit na arrest warrant ng pulisya sa Barangay Masambong, Quezon City. Ang lalaki wanted sa kasong pagnanakaw sa Laguna. Ayon sa pulisya, nagtago sa Bulacan ang lalaki at nakatanggap sila ng impormasyon na may kikitain ito na babae sa Quezon City kaya naisilbi ang arrest warrant. Base sa investigasyon taong 2021 na mangyari ang krimen. Pumapasok noon na construction worker ang lalaki sa isang kumpanya nang magnakaw siya ng tanso. December 2025 naman inisyu ng korte ang arrest warrant. Aminado ang lalaki sa nagawang krimen pero giit niya hindi siya nagtago. Nakapag-return of warrant na ang pulisya, hinihintay na lang commitment order mula sa korte. Ako si James Agustin ng GMA News para Super Radio DZBB. Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, balik tayo sa mga isyu po na may kinalaman sa Mayon. Walang pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Ginubatan sa Albay. Dahil yan sa ashfall na epekto ng pag-alburuto pa rin ng Bulkang Mayon. Kabilang din po sa mga walang pasok ngayong araw ang mga non-teaching personnel na mga paaralan. Inaabisuhan naman ng lokal na gobyerno ang mga residente na mag-ingat sa ashfall at subaybayan ang abiso ng kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala, suspendido rin muna ang pagdalaw sa mga persons na deprived of liberty sa 6 na kulungan sa Albay na pinangangasiwaan ng Bureau of Jail Management and Penology. Ayon po kay BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera, kabilang sa mga tinutukan nilang bilangguan ay ang Kamalig District Jail na 9 na kilometro lamang ang layo
mula po yan sa Bulkang Mayon. Super Radio DZBB Bantay Bulkan. At kaugnay po ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, ito pong Philippine National Police pinaigting ang police visibility at checkpoints sa lalawigan ng Albay. Alamin natin kung bakit. Galing po sa pag-uulat ni Mark Macalalad Barcado. Magandang umaga. Magandang umaga, nagpakalat ng sapat na bilang mga tauhan at kagamitan ng PNP para tumulong sa mga residenteng apektado ng pag-alporoto ng Bulkang Mayon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartares Jr., pinalakas nila ang police visibility o yung presensya ng mga polis gayon din ng checkpoint sa Albay para maiwasan na pagpasok ng mga residente sa danger zones kasunod ng pagbuga ng makapal at maitim na usok ng bulkan. Nagpakalat din ng mga tauhan ng Police Regional Office 5 sa mga pangunahing kalsada para sa seguridad at mabilis na pagresponde. Kasunod ito, hinikayat naman ng PNP ang publiko na sumunod sa mga abiso at umiwas sa mga delikadong lugar. Sa ngayon, natili ang presensya ng mga pulis sa mga apektadong lugar tulad na lamang ng Kamalig, Ginobatan at Ligaw City upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ako si Mark Macalalad ng GMA, Super Radio, DZBB, Balitang Totoo. Super Radio DZBB Bantay Bulkan. Bantay Panahon. Mga kapuso, alamin po natin dahil nabanggit nga natin na maaari pong makaranas ng matataas na damang init o heat index po sa ilang mga lugar sa bansa. Mukhang mahigit 100 po ng mga lugar ang makakaranas po ng danger level na heat index. Kung anong mga lugar mga ito at lagay pa rin po ng panahon sa iba pang bahagi ng bansa, ating malalaman mula kay Michelle Dominguez, para specialist ng Pag-asa. Michelle, good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala pa rin man tayong minamonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating bansa. Dulot nito, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Borm at Palawan. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang panahon, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index, inaasahan natin dito sa Metro Manila 38 to 39 degrees Celsius at ang posibleng pinakamataas natin maitala ay 44 degrees Celsius dito ito sa Midagupan City, Pangasinan. Yan po muna. Ay, Michelle, Yes po. pahabol lamang po, kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa lalawigan po o sa may bahagi ng Bicol Region, partikular sa lalawigan po ng Albay? Yes po, inaasahan po natin, magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon, pero mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po pagdating sa hapon at sa gabi. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po, lalo na po yung mga posible pong lahar flow din po. Ayan, so ingat yung mga kababayan natin. Talagang wag silang magpupumilit na pumasok doon sa mga tinatawag na permanent danger zone dahil kung magkakaroon ng pag-ulan nga naman, baka dumaloy ang lahar, ano? Yes po, tama po kayo dyan. Salamat po, Miss Chanel. Maraming salamat din po. Magandang umaga mga kapuso. Yung po si Binibining Chanel Dominguez, weather specialist po ng Pag-asa. Bantay Panahon. Balitang balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa mga balita ang ating pong papasadahan para sa araw na ito ng Lunes, pero syempre ilan munang mga paalala. Oras po natin ay alas 4:24. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Super Radio DZBB Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Alam mo, sa totoo lang, wala ka ng kasalanan. Sa puntong to, ako na eh. Ako na yung may mali. Ako na yung problema. Sa akin na dapat ang sisi. Kasi habang lumilipas ang mga taon, sa halip na umayaw ako, lalo ko pang niyayakap ang pananakit mo. Suma sa puso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research.
Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prado. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Patuloy tayo sa ating balitaan mga kapuso. Oras po natin alas 4:27 ng umaga. Oy, bangon-bangon na po sa mga kababayan natin ha. May pasok po ngayon sa karamihan po ng mga tanggapan ng gobyerno. Dahil tuwing Biyernes po sila naka-work from home. So may mga lakad po dyan, may mga schedule, huwag nyo pong kakalimutan ha. Pero syempre ang pinakamahalaga mga kapuso dahil inaasahan din po ang damang init na mataas ngayong araw na ito, yung pag-inom po ng tubig lalo na sa pagising po sa umaga. Unahin nyo po yan bago kayo magsipag-inuman ng kape, tsaa, tsokolate, salabat at marami pa pong iba na mainit. Balita po sa ibayong dagat, nagbabala si US President Donald Trump na posibleng umatake muli ang Amerika sa Iran kung magpapatuloy ang maling pagkilos ng Tehran. Yan po yung Kapitolyo ng Iran. Sa ulat ng GMA News Online, sinabi ni Trump nitong Sabado sa Amerika nang ihayag na naipagbigay alam na sa kanya ang konsepto sa kasunduan sa Iran. Nauna nang idineklara ni Trump na terminated o tuluyan ng nagwakas ang gera sa pagitan ng Iran at ng alyansa ng Amerika at Israel. Nagsumiti naman ang Iran ng mga bagong proposal kaugnay ng negosasyon nito sa Amerika na agad namang tinanggihan ni Trump. Samantala po, inaasang i-adopt na ng House Committee on Justice ngayong araw ang kanilang committee report na nagsasabing may probable cause o sapat na batayan para umusad sa paglilitis ang reklamo impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, kasama sa i-adopt ngayong umaga ang articles of impeachment at pagkatapos ay ipadadala na ito sa plenaryo para ikonsidera na maisalang sa debate at botohan ng lahat ng kongresista. Pero bago pa man yan, nagsabi na si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na hindi siya makikibahagi sa botohan ng impeachment dahil ayaw daw niyang magamit sa labanan ng dalawang malalaking dinastiya sa politika. Hindi rin umano siya makapapayag na maging bahagi ng isang moro-moro at proseso na hindi naman talaga nagsusulong ng tamang pamamahala at pananagutan. Sa tingin ko, hindi ito pagsasakatuparan ng constitutional mandate namin. Ito ay simple agawan ng kapangyarihan ng dalawang political dynasties. Dynasty ng Duterte at dynasty ng Marcos. At ayokong maging kabahagi ng mga alipores ng bawat dinastiya na ito sa kanilang laro. At sa tingin ko, may mas mahalaga na mga bagay na dapat pag-usapan sa Kongreso. Ako ay hindi magpa-participate sa impeachment process na ito. Ayon pa kay Erice, personal na desisyon niya ang hindi pagsali sa botohan ng impeachment at hindi ng kinabibilangan niyang Liberal Party. Ihimukin din umano niya ang kanyang mga kapartido na huwag sukuan ang mga Pilipino at piliin ang tama. Ihimukin ko sila na huwag kaming sumama sa Marcos, huwag kaming sumama sa Duterte, maglagay kami ng kandidato namin dahil pag sumama kami sa Marcos, di parang parte na rin kami ng trilyong korupsyon. Pag sumama naman kami sa Duterte, paano naman yung paninindigan namin laban sa war on drugs? Paano yung paninindigan namin laban sa political dynasties? Yan po ang tinig ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Balitang balita sa Double B. Sa kabilang banda, posible naman umanong mauwi sa kudita
kung haharangin ng ilang senador ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senate President Coco Pimentel, mangangailangan lamang ng 13 boto para maghalal ng bagong Senate President. Pero sa ngayon, mas marami anya ang kasapi ng minorya sa Senado. Sa tingin pa ni Pimentel, maninindigan si Senate President Tito Soto kahit pa nga mapalitan siya sa pwesto. Una na kasing sinabi ni Soto na pwedeng mag-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Sakaling umakyat sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte, posible umanong sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsimula ng paglilitis basta't walang magde-delay nito. Kasabay niyan, pinayuhan naman ni Pimentel ang mga dating kasama sa Senado na bilisan ang gagawing impeachment trial at magdesisyon ng tama. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Pinayagan umano ng Pasay City Regional Trial Court na makapagpiyansa sa halagang 10,000 piso ang dating TV host na si Jay Sonsa. Yan ay matapos siyang maaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umunay pagkapakalat ng maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nang pinalagaan ng kanyang kampo ang isinampang reklamo ng NBI na unlawful utterances under Article 154 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation o may kinalaman po yan sa Section 6 ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na umano'y non-bailable. Pero naiwasto na umano yan kaya't nagtakda ng piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ni Sonsa. Balitang balita sa Double B. Samantala mga kapuso, sa kabila naman ng pagbuntot ng barko ng China Coast Guard sa barkong sinasakyan na mga sumama sa atin ito civilian mission, matagumpay pa rin naitaas ng grupang watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2 o yung tinatawag na Sandy K. Gamit ang isang rubber boat kasama si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at mga volunteer ng atin ito coalition, nalusutan ng mga Chinese vessel hanggang sa marating ang Pag-asa K2 kung saan itinaas ang watawat ng Pilipinas. Ayon kay Ismula, maliwanag ang mensahe na atin ang West Philippine Sea at walang kayang bumura sa katotohanan ito. Balitang balita sa Double B. Sa kabila niya, naalarma naman ang Philippine Coast Guard sa presensya ng 4 na research ship ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas gamit ang Dark Vessel Technology o Dark Vessel Detection Technology mula sa gobyerno ng Canada. Na-detect ng Philippine Coast Guard ang naturang mga barko ng China. Kabilang dyan ang ocean bed mapping vessel na Xiangyang Hong 33 sa Rizal Reef malapit sa Palawan, ang hydroacoustic research vessel na Xiyang 1, ang deep sea research vessel na Diangya Geng at barkong Zhu Haiyun na isa umunong drone mothership na may dalang mga underwater at aerial drone. Nagpadala na ang Coast Guard ng mga barko at eroplano para obserbahan at itaboy ang mga barkong anilay hindi simpleng dumaraan lamang sa EEZ. Ayon naman sa Chinese Embassy, nagsasagawa ng scientific research ang Jaya Jeng sa hilagang bahagi ng Pilipinas at dumaraan sa Bashi Channel, habang ang 3 iba pang barko ay nasa South China Sea para magsagawa umano ng scientific mission. Giit ng Embahada ng China, lahat ng aktibidad sa paglalayag at panaliksik ng kanilang mga barko ay alinsunod sa international law at mga kaukulang kasunduan kaya't hindi nila dapat questionin ang mga ito. Balitang balita sa Double B. Inaasang sasampahan naman na ng reklamo ngayong araw ang lalaking nanapak ng isang pulis sa gitna ng kilos protesta noong araw ng paggawa sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District, maharap ang lalaki sa patong-patong reklamo kabilang na ang direct assault at robbery. Ito ay dahil sangkot din sa pagnanakaw ng cellphone ng isang pulis at nakumpirma rin kabilang sa mga nanggulo sa kilos protesta sa Maynila noong September 21, 2025. At dahil nga doon sa mga nakunan na video sa kanya, nalaman din natin sa rin yung mga involved doon sa mga previous nating incident katulad nung nakaraang taon ng pananakit sa ating kapulisan. Samantala, sa kabila ng ilang insidente ng pananakit noong May 1, ginit ni Ines na naging payapa sa pangkalatan ang protesta sa lungsod ng Maynila nitong Labor Day. Meron tayong 7 pulis na nasaktan dyan. At sa pangkalahatan, masasabi naman natin na generally peaceful ito. Meron lang tayong mga grupo at individual na mas piniling manakit ng ating mga kapulisan. Malipantinig ni Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng Manila Police District. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Samantala mga kapuso, naputulan ng binti ang isang babaeng angkas ng tricycle
na nabangga at pumailalim sa trailer truck sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Barangay 18 sa Tondo, Maynila. Sa investigasyon ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit, sumakay ang 24 anyos na biktima sa Divisoria at pauwi na sana sa parola. Hindi naman umano nawala ng malay ang biktima na napuruhan sa kaliwang binti. Nasa kustodiya na ng MDTEU ang driver ng truck at tricycle na kapwa mahaharap sa reckless imprudence resulting in physical injury. Kayo'y nakikinig sa Balitang Balita sa Double B. Mga kapuso, marami pa mga balita ating pong papasadahan pero syempre ilan munang paalala muli. Oras po natin ay alas 4:36. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. DZBB, Balitang Totoo. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Sa ikawalong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Lunes sa Suma sa Puso. Alam mo, sa totoo lang, wala ka ng kasalanan. Sa puntong to, ako na eh. Ako na yung may mali. Ako na yung problema. Sa akin na dapat ang sisi. Kasi habang lumilipas ang mga taon, sa halip na umayaw ako, lalo ko pang niyayakap ang pananakit mo. Suma sa puso. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-daman namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Balitang Balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Ay muli po mga kapuso, magandang umaga po sa ating lahat. Sabi ni Boy Marcelo, 4:30 pa lamang ng umaga. Maalinsangan na sa Camarin North, Caloocan. Ingat-ingat po sa mga kapuso natin muli ha. Tubig po, napakahalaga. Lalo na kung kayo po ay merong mga comorbidities na tinatawag o mga karamdaman. Ay yung mga may diabetes, may problema po sa hypertension, may problema po sa kanilang mga puso, may problema po sa kanilang paghinga at marami pa pong iba. Napakahalaga po ng pag-inom ng tubig mga kapuso. Ay mga kapuso, naku, ito, bantayan po ng mga kababayan natin bagamat may mga ilan na nagpapasalamat na, ay, salamat. Ayos pa ba? Akala ko napakalaki. Parang na-immune na ba? Dahil doon sa magkakasunod na ang lalaki ng taas presyo, kaya nung narinig nila na mula po piso at 45 centavos hanggang sa 4 na piso yung magiging paggalaw bukas, parang, ay, salamat.
Pinagpasalamat na rin kahit tataas kapiraso na lang. Na-trauma na na-immune na dun sa, mahigit 10 piso, Kapitan Andoy. Hanggang 20 pesos. Kaya kahit pa paano napapa-thank you. Ayan ha. Sana naman po sa mga susunod, baka pwedeng ibaba na. Ay, Uncle Donald. Ano na ba? Ang laking bagay mo Felicis Alcobra, magandang umaga sa iyo sa mga kapuso natin. Si Eda de la Cruz mula sa Numancia, Aklan. Kumusta po ang panahon dyan? Maraming salamat din, Mang Romeo. Si Ate Babies Guevara, good morning. Kay Desiree Reyes, magandang umaga rin. Sabi ni Ate Babies pa, mainit na raw na umaga sa Mendez, Cavite. Ay, sa Mendez pa yan pero mainit na kaagad. Kahit na amoy pa. Magandang umaga rin po sa mga kapuso natin kay Mang Serafin Baconga. Maraming salamat po. Thank you sa support at pakikinig. Wala lang, magandang umaga. Si Mang Eduardo De Leon. Ayan mga kapuso. Ingat. Ito po, antabayan na natin magkano ba talaga ang magiging pagtaas. Sana wag lang lumagpas Dahil sa unang abiso po ng isang source mula sa industriya ng langis, 1 peso and 45 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos daw po yung pagtataas. Sana nandoon lang, wag lumagpas. At kung pwede, mas mababa pa. Di ba? Sa TV kasi. Habang ang gasolina naman, pangatlo, Kapitan Andoy? Pangatlo ng pagkakataon na, Kumusta na? Pangalawa na pagtataas. Ayan ha. 2 pesos and 80 centavos hanggang 4 pesos daw po ang magiging pagtataas. Kaloy, magandang umaga. Pati ba ikaw ay napapareact doon sa narinig mo na palusot? Alibay? Gusto ko magkamot. Sa totoo lang kahit wala akong kuto. Ayos pa ba? Mauro Jun, magandang umaga sa iyo. Ito mga kapuso, ako'y nagtatanong lamang. Ayan ha. Ako'y nagtaka rin, nagulat ako. Karaniwan na po kasi kapag ako'y tanghali ng gumagalaw. O kaya po may mga inaasikaso pang ilang bagay. Ako po'y napapasakay ng TNVS. Kalapit-lapit laang Pero minsan po hindi maiwasang mapasakay po ng TNVS. Alam niyo ba yung nasasakyan ko po na isang TNVS? Nasa 82 hanggang 92 pesos po yung pagitan nun. Depende sa oras ha. Yung pong kanyang, yung kanya pong ang tawag din yung kanya pong pamasahe. Pero kanina mga kapuso, nagulat ako. Tumaas na pala ang pamasahe sa TNBS. 120 pesos, Kapitan Andoy, ang laki ha. Musta na? Ang laki ng itinaas. Isipin nyo, parang nasa 20 to 30% yung pagkataas ng pamasahe doon sa TNVS na yon. Nagulat lang ako kasi ang tanong, tataas din ba ang pamasahe sa mga bus, sa mga jeepney, sa modern jeepney, sa tricycle? Ibang tricycle, nagtaas na ng kusa Yung dating 30 pesos, magugulat ka, sisingilin sa'yo, 40 na. Mga madre, Kaya magtataka, minsan magbabayad ka ng 40, ibibigyan ka ulit ng 10 piso. Salamat naman kung bibigyan ka ng 10 piso, pero malilito ka pa rin. Magkano ba talaga? Kumusta na? Ayan ha. Pero ito pa mga kapuso ang matindi dyan. Nangangamba po ang grupong Lawyers for Commuters Safety and Protection sa posibilidad ng pagdami ng kolorum na Transport Network Vehicle Services at mga habal-habal na motorcycle taxi. Ayon kay Attorney Ariel Linton, presidente po ng LCSP, yan ay kasunod na rin po ng pagpapatigil ng Department of Transportation sa pagtanggap ng mga bagong motorcycle taxi rider. Panawagan po ni Inton, huwag patagalin ang suspensyon sa pagtanggap ng mga bagong TNVS driver at mga motorcycle taxi rider dahil maraming maapektuhan na may pending application. If you suspend the boarding sa TNC ng TNVS, it means hindi ka makakakuha ng PA, hindi ka makakakuha ng TNC, at hindi ka makakabiyahe kahit na may application ka na sa LTFRB. Yun ang epekto sa commuters. Baka mabawasan tayo ng mga legal na masasakyan. Sa motorcycle taxi, mas maraming maghahabal-habal. Dito naman sa TNBS, maraming hindi babiyahe kasi mahuhuli silang kolorum. Ay, totoo lang po mga kapuso. Marami naman. Pero minsan po kahit nakasuot, Kapitan Andoy, di ba? Yung mga rider na nakasuot ng mga kumpanya ng mga motorcycle taxi, magugulat ka. Hindi ka nag-booking pero aaloking ka. Ang buhay natin. Okay lang kung ikaw magtatanong, pwede ba?
Pero karaniwang sagot nila ay, sir, mag-booking ka. Ewan mo ba? Pero yung iba, naku, hindi. Ala na. Automatic po. Samantala, inirekomenda rin ng grupo na dapat pangasiwaan na ng LTFRB ang pag-regulate sa mga motorcycle taxi. Ilang taon na rin kasi umano ang nakalipas pero hanggang ngayon, nasa pilot test pa rin ang operasyon ng mga ito. Ano ba yan? Makadoon sa rally. Lumagpas na ang isang administrasyon, nasa patapos na itong pangalawang administrasyon. Pilot testing pa rin. Giit po ng grupo, wala pa ring batas, walang department order, walang memorandum order circular ang LTFRB para mabigyan ng prangkisa ang mga motorcycle taxi rider. Huwag na nating hayaan sa isang technical working group. Kailangan meron government agency na mandated for this purpose. No? At ang LTFRB has a mandate pagdating sa public transport. If we consider motorcycle taxis as public transport, dapat LTFRB lang ang mangangasiwa. Muli po ang tinig ni Attorney Ariel Linton, Presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ako isang tanong ko doon mga kapuso. Kung pilot testing pa yan, ang tanong, may insurance kaya itong mga motorcycle taxi na ito kung sakali wag naman sana maaksidente sila at mayroon silang sakay na pasahero? Di ba, Kapitan Andoy? Legit eh. Legit na tanong yun. Kung pilot testing pa lang ito, ano ang pagtrato sa kanila ng mga insurance company? Kasi syempre, iba po yung lehitimo na ang isang programa, ang isang sasakyan. Hindi po naka-pilot test lang. Mas maganda po kahit papaano ang protection nun sa insurance. Ano ang seguridad ng mga paserong sumasakay? Kung wag naman sana, pero nangyayari yun, may naaaksidente at may nasasaktan. Kumusta naman ang tatanggapin nila? Namigay ka pa ng rosas. Kasi simple lang eh. Kung talagang hindi pwede, tanggalin nyo na ang motorcycle taxi. Pero kung pwede, bakit hindi na lang po gawing legal ng tuluyan? Di ba? Kaya pa ba? O ito pa mga kapuso, abiso pa sa mga motorista simula po bukas May 5. Nakaw, may sigil na po na toll sa segment 3B ng Cavitex C5 Link. Yan po yung nagkokonekta sa Cavitex at sa C5 Road dyan po sa Taguig City. Yung Cavitex po yung papuntang Cavite at Las Piñas ha. Yan po ay binuksan noong March 30 na una na pong pinadaanan ng libre at dinaraanan po yan ng nasa 9,000 motorista kada araw. Batay po sa abiso ng Metro Pacific Tollway Corporation, nagbigay na po ng green light ang Toll Regulatory Board para sa paniningil kung saan ay 59 pesos para sa Class 1, 117 pesos para Class 2 at 176 pesos po para sa Class 3 ang babayarang toll sa mga daraan sa Cavitex C5 Link mula Taguig papunta ng Sukat sa Parañaque at pabalik. Yung mga diretsyo naman po mula sa Taguig papunta ng Ross Boulevard o Zapote, ang babayaran nyo ng toll ay 97 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2 at 291 pesos para sa Class 3. So yan ha, abiso po sa mga motorista para hindi po magkagulatan bukas pagdaan ninyo. Na bigla pong sasabihin may bayad na pala. Bakit hindi ko alams? Ayan ha, sa mga kapuso po natin. Balitang balita sa Double B. Mang Hermie, magandang umaga sa inyo. Auntie Alma, magandang umaga. Ate Luz, magandang umaga rin. Kay Ma'am Antonina, good morning po muli. Ate Norma, magandang umaga po sa inyo at kay Rodel Carpio mula po sa Abulog, Cagayan Valley. Salamat. Sino pa ba mga kapuso? Oy, Rap, magandang umaga rin. At kay Jojo Pereya, good morning. Kay Rolando Galvez, magandang umaga. At kay Leonora Jacinto, magandang umaga rin po mga kapuso. Kay Rosario Molina. At sa marami pa pong iba nating mga kapuso. Si Esther Arandia. Ayan, magandang umaga. Mike Montero, magandang umaga. Ito ko mga kapuso. Ito masakit. Piso na lang daw po ang kinikita ng mga magsasaka natin itong nakalipas na anihan. At ang mas masakit pa dyan mga kapuso, bukod po sa maliit ang binibenta sa kanila ng mga trader o yung pagbili ng mga trader sa kanilang mga produkto, yun pong pangako na ang gobyerno ang bibili ng mga produkto nila nagkakaroon ng problema dahil ang kinakatwiran daw po ng NFA mga kapuso ay puno ang kanilang mga bodega. Kung magbenta kami sa NFA, wala naman silang paglalagyan. Ipipila pa at wala naman na bodega. Ikakamada namin dun sa labas ng warehouse. Paano kung maulanan? Di mas lalo makisira kami. Kaya binenta na lang namin sa mga trader. Opo.
Yan po ang tinig ni Remy Albano, Pangulo po ng National Confederation of Irrigators Association o NFA. Sir Arnel de Mesa po ng DA. Ano kaya ang pwedeng gawin para masiguro naman na yung pong mga warehouses na ito kung saan po meron tayong maraming aning bigas o mga produkto, may mapapasukan, may mapaglalagyan at maililipat po kaagad sa iba, lalo na po yung bigas, doon po sa mga warehouses na talagang mabilis naman po ang ikot dahil marami ang bumibili. Halimbawa, yung Valenzuela, noong nakaraan po nagpupuno. Bakit? Kasi po ang bilis ng labas po ng bigas doon dahil sa dami ng sinusuplayan. Kaya po noong nakaraan, sa halip na sa Valenzuela kumuha, doon sa warehouse ng Valenzuela po kumuha, doon po sa Antipolo kumuha yung mga taga-kadiwa ng Pangulo. Diba? Baka pwede naman pong magawa ng paraan. Ayan, mas mabilis na logistics. Minsan kasi wala sa taas Wala doon sa mismong kagawaran ng problema, nasa ibaba. Medyo makupad po magpatupad ng programa yung ibang mga, alam niyo na. Parang ito na lang yun. Paging sa ARTA. Sa mga taga-anti-red tape authority, good morning po sa inyo. Lalo't ito mga kapuso, 3 billion pesos mahigit ang nalulugi na po sa mga magsasaka. Diyan pa lamang po yan sa Cagayan, Mimaropa Region at bahagi po ng Central Mindanao. At dahil po yan sa tag-init, diyan po sa tagtuyot mga kapuso, wala pa pong El Nino mga kapuso. Nakakalungkot naman. Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Ito mga kapuso, sa kabila po ng pagkalugi ng mga magsasaka, abay sapat naman daw po ang supply ng ating mga pagkain. Kaya yung mga produktong agrikultura dahil tuloy-tuloy po yung pag-aani. Kaya't walang dahilan para magtaas ng presyo ng bilihin. Yan po ay ayon mismo sa Department of Agriculture. Hanggang sa susunod na harvest natin, meron tayong sapat na inventaryo kasama yung local at saka imported natin na mga bigas. So pagdating sa bigas, wala tayong problema. Sa gulay, ganun din. Naging maganda yung harvest natin na tuloy-tuloy naman yan. Pagdating naman sa livestock, yung ating mga cold storages ay punong-puno ng mga karne ng baboy, manok at saka ng baka. So sa ngayon, at this point, wala pa tayong nakikitang problema. Yan po ang tinig ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Sabi ni Lawrence Uy, laki ng tama mo, Manny. Ay talagang laki ng tama ko. Sa totoo lang. Tumatanda na ako. Bakit yung mga dating problema hanggang ngayon naririnig ko pa? Tapos yung mga inaasahan nating mga opisyal na siyang kikilos para itama o ipatupad yung tama, parang saliwa yung katwiran. Ewan ko Tapos may maririnig ka pang mga kung ano-ano na mga pagbabanta. Ano ba yan? Nakakainis. Parang pare-pareho tayong tumatanda ng paurong. Ano ba yan? Kaya tuloy yung problema natin mga kapuso, hindi po agad natutugunan kasi halimbawa ang DA kailangan ng suporta ng mga politiko. Pero yung mga politiko natin nasasangkot sa kalokohan. Yung mga proyekto natin kailangan din ng suporta ng politiko kasi syempre sa paglalaan ng budget tapos biglang nagkakaroon ng iskandalo. May kanya-kanyang bulsahan, no? Diba? So ano nangyayari? Ang kawawa, taong bayan. Mas tayo namang taong bayan, sa halip po na makalampag na mga politiko, abay nagbubulag-bulagan din tayo. Nakikisakay din tayo sa politika na para bang ang laki ng pakinabang natin. Ay, nakakalungkot. Ay mga kapuso, ito lamang po. Mahalaga po na mag-ingat tayo. Bakit? Kasi po, yung double dead na karne mga kapuso, ayan. May nasabat po yung mga otoridad dyan po sa bahagi ng Marikina, 20 tonelada po ng botcha o double dead. Ay nako, malaking kasiraan po yan pagdating sa issue ng mga processed meat. Marami pong mga kababayan natin ang umaasa po sa industriya na ito. Yung nagbebenta po, mga nagsusupply ng tosino, ng longganisa, ng tapa, ng embutido,
ng hotdog at marami pa pong iba mga kapuso. Bilisan natin. Kasama po dyan ang dumplings, Aboy. ang siomay, ang siopaw, ano pa ba? Liig. Nakagutom. Bakit mo gusto pabiling baboy, anak? Pero kung ganito po mga kapuso, buti na lang ito nasa bata. Ha? Tao may... Po sa mga may nalalaman pa po dyan ng mga sangkot sa pagbebenta o kaya po ipaggamit ang mga botsa, yung double dead o kaya po yung mga hindi maayos. Grado nun. Sabi ng Yung wala na po sa kalidad ng mga produktong karne. baka Baka pwede nyo naman pong isumbong. Nay, Huwag nyo pong hayaan na yan po ay kumalat pa. loob ko. Dahil baka pag minalas-malas po kayo, Eskwela. baka sarili po ninyo o kaya ay sarili nyong mahal sa buhay ang makabili ng mga produkto pong may sakit. Gusto ko ng baboy. Ang mga produkto pong may problema, may tama. Pa. Ayan ha, may tama na naman. At magdulot po ng pagkakasakit. Kayo din, wala pong pinagkaiba yan sa droga mga kapuso. Di ba Kapitan Andoy? Ba? Kung poproteksyonan natin yung mga politiko pong sangkot sa droga, wala po sa mga gumagamit, lalo na yung mga tumatanggap po ng proteksyon mula po, ha? May O kaya nagbibigay proteksyon sa mga sindikato ng droga, baboy pa rin sila. ano ang kasiguruhan na kayo po o mahal nyo sa buhay ay hindi po makakasalubong Nalila. ng mga adik sa kalsada? May baboy. O kaya naman po ay minalas-malas Baboy na. na habang naglalakad, may makasabay kayo o may madaanan kayo may transaksyon sa droga. Mga yan, At bigla kayo napagdudahan. may baboy na mata. Bigla po silang magdesisyon na kayo ay dapat na magpaalam. Baboy na sexy. May baboy na Ayan ha, so sana po ha. mahirap. Yung ganyan mga illegal na aktibidad, wag nyo po sanang kukonsintihin. Mayaman. At wag nyo pong pagtatakpan. May baboy na musik. Ha, diba? May baboy. Mahirap yung pagtatakpan at magbabantaan. Player. Gagamitin ng kung ano-ano para itago ang katotohanan. Ay nako, mga kapuso. Congressman. Super Radio DZBB. Balitang Totoo. Ay, para po sa mga estudyante, meron pong summer school ngayon. Bukod po dyan mga kapuso, malapit na rin ulit ang pagsisimula po ng panibagong school year. O ito, maaari na rin pong mag-apply sa Education Service Contracting o Senior High School Voucher Program ang mga estudyante mula po sa middle income household. Yan po ang sinabi ni DepEd Undersecretary for Finance Edson Byron C. Bagamat prioridad umano sa programa ang mga estudyante mula sa low-income earner family, mga benepisyaryo ng F4Ps, indigenous people at mga PWD o special need learners. Meron pong documentary requirement para naman po malaman ang income level ng pamilya po ng estudyante at kinakailangan din na accredited ang private school para makapag-alok ng Education Service Contracting Program ang DepEd. So yan mga kapuso, sa mga nais pong makakuha ng impormasyon, mangyari po makipag-ugnayan na kayo sa Department of Education mga kapuso. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. O sa mga naghahanap po ng trabaho dyan sa Antipolo City, meron po silang local recruitment. Isa pong BPO company ang naghahanap mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Public Employment Service Office ng Antipolo City Hall Main Building. Magdala po kayo ng sapat na resume mga kapuso. Puntahan nyo po ha, mamaya po yan. Huwag sayangin ang pagkakataon. Kinakapos din. Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas. Dyaryo! Dyaryo kayo dyan! Dyaryo! Dyaryo sa radyo sa Double B. Balitang balita. At mga kapuso, ito nating Diaryo sa Radyo, mga headlines, mga balita sa Diaryo. Updated po yan sa Super Radio 2026. Ngayon pong araw nito ng Lunes, May 4 o Mayo 4. Pare-pareho po ang banner story ng Manila Bulletin. Filipino Star ngayon at Abante. Tinatayang 52 barangay sa lalawigan Albay apektado ng pagalbruto ng bulkang Mayon. Diaryo sa radyo. Samantala sa Philippine Daily Inquirer, committee report ng House Justice Committee kaugnay ng reklamo impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inaasang ia-adapt ngayong araw. Diaryo sa radyo. At abiso po sa supply ng tubig mga kapuso mula po 10 PM hanggang 4 AM sa mga sinusuplayan ng Manila Water. Sa Pasig City, apektado po sa oras na yan ang Barangay Rosario, Manggahan at Maybunga. Sa Cainta Rizal naman, bahagi po ng Barangay Santo Domingo. At sa Maynilad mga kapuso, pagitan po ng 10 PM hanggang alas 6 ng umaga bukas, mahaba ito. Sa Quezon City, Barangay Nagkaisang Nayon at San Agustin. Sa Caloocan City, Barangay 39, 40, 167, 169, 174, 187 hanggang 197. Sa Barangay o sa Valenzuela City, Barangay T. De Leon, Karuhatan, Malinta, Marulas, Maysan at Parada. At sa Maynila, napakarami pong mga barangay ang apektado. Diaryo sa radyo. Susunod na si Kuyang Orly Trinidad mga kapuso para sa maraming mga balitaan na tandaan po ha. Mga kapuso, dito po sa DZBB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Maraming salamat, 4:59 na, ingat tayong lahat.
Balitang balita sa Double B kasama si Manny Vargas.